One research suggests that humans make 3 to 6 errors per hour regardless kung anong bagay yung mga ginagawa mo. Small errors that can cause seconds of delay or a split-second decision na pwedeng magbago yung buong buhay mo. According to an article written by Lewis Carroll, ang isang tao will make 773,618 decisions over a lifetime. At yung 143,262 doon ay pagsisisihan nila. Now, I'm not good at math pero maaaring pinapanood to ng babaeng papakasalan ko sa future. Kaya dapat hindi ako magkamali tapos lalaliman ko yung boses ko. Ang current life expectancy sa Pilipinas is around 72 years old. I just turned 25. So kung aabot ako ng 70, nasa 35% na ako ng buhay ko. It means I already made 50,142 mistakes or decisions na pinagsisisihan ko. Well, according yun sa gagong nagsulat nito. Joke lang. At syempre, dadagdagan ko yun ng 100,000 para sa title ng video na to. 4 years ago, I was taking a driving exam sa LTO para kumuha ng lisensya. Buong araw kami nandun ng tatay ko. Buong araw ko na rin pinapanood yung mga taong nauna sa akin mag-exam. Tapos tinitignan ko lang na mabuti yung mga pinapagawa sa kanila. Tapos nasa isip ko na sobrang dali naman neto. Nung ako na, yung instructor, inutusan ako mag-park sa parking na may napakaraming kotse. Nang paatras, tangina ng lamig yung buong katawan ko. Paatras? Eh yung tinuro lang sa akin sa driving school kung paano i-abante yung sasakyan. Tapos after 30 minutes kakain na kami ng parisan sa gilid ng kalsada kasama yung teacher ko. So dahan-dahan ko iniikot yung sasakyan ng patalikod papasok sa parking. Tapos nung nasa may bandang gitna na ako, may biglang umabante na kotse sa harapan ko. Tapos halos nakatutok na siya sa akin. Then syempre, patago ko siyang sinisignalan na, "Mami, atras mo yung sasakyan mo, ang sikip." Di ko na ata makakalimutan yung mukha ng babaeng yun. Nakatingin lang siya sa akin tapos nginingitian niya lang ako. So wala ko ibang choice kundi ituloy yung pagpapark ko. Dahan-dahan tapos nung malapit ko nang maipasok biglang shhh! Ayun. Nagasgasan ko yung sasakyan. Alalang-alala ko pa yung sigaw ng instructor, gulat ng tatay ko, at lahat ng taong nakatingin sa akin sa paligid. Tapos nagpapanggap pa ako na kunwari walang nangyari. Men, bihira lang ako mahiya sa buhay ko pero that time, kung magiging tubig yung lupa kahit hindi ako marunong tangina lalanguyin ko. Isang buong araw yung sinayang ko dahil bumagsak ako. Kasama na yung 6,000 ng papa ko na pinambayad dun sa nagasgasan na sasakyan. Kinabukasan, alas 7 pa lang kinakatok na ako sa kwarto ng tatay ko. Simula nun, wala kaming ibang pinractice kundi paano umatras. Tangina kulang na lang umuwi kami ng bahay na paatras yung andar. After 1 week, bumalik kami sa LTO para bumanse. Nung ako na ulit yung nasa sasakyan, inutusan naman ako ng instructor na mag-park sa gitna ng 2 kotse. Napakamot ulo agad yung tatay ko. Pero looking back, ni hindi man lang ako kinabahan. Ni hindi ko man lang inisip na posible akong bumagsak. Tawagin mo akong mayabang pero feeling ko 5 years na ako nagdadrive at nagpa-park ng paatras. Para akong sinaniban ng 3% lakas ni Lewis Hamilton. I remember when someone asked Kobe kung saan nanggagaling yung kumpiyansa niya when it comes to clutch or crucial moments. He basically said, from practice. Every day, sinushoot niya yung bola ng up to 1,000 times just to perfect his shooting. So what's the pressure of taking one more shot to win for your team? And that's what I felt nung time na yun. Ni hindi ko man lang binagalan yung pag-park. Para lang ako nagpa-park sa likod ng SM 5 minutes before mag-showing yung papanoorin kong palabas sa sinihan. Quitting after 1 or 100 mistakes is stupid. The universe doesn't care about your math. Kung gusto ka netong bayuhin sa likod, babayuhin ka neto ng sobra. Tayo yung lugi kung lagi tayong aatras or matatakot sa bawat desisyon na ginagawa natin. Walang may pake kung nasa 100,000 pagkakamali ka na. Ang ngayon ang laging pinakamahalaga. Mistakes are solid proof that you tried. After that exam, nakasalubong ko ulit yung babaeng nagasgasan ko na sasakyan. Second take na yan, nakapasa na rin daw siya. Lumapit siya sa akin tapos sinabi niya na, "Kuya, sorry, hindi ako sanay umatras." Pero kung nakinig ka ng mabuti, umpisa pa lang ng kwento ako na yung mali. Mali ko na nung mga oras na sobrang yabang ko at sa isip ko, sobrang dali lang ng mga pinapagawa dun sa mga nauna sa akin. Mali ko dahil nagpunta ako ron kahit alam kong hindi pa ako kumpleto. Hindi ko alam kung paano i-maniobra yung sasakyan na yon. Mali ko dahil minumura ko na agad yung instructor ko sa utak ko dahil sa pinapagawa niya sa akin. Pero ang totoo, tanga lang talaga ako. Mali ko dahil gumagawa na agad ako ng mga rason at masisisi sa utak ko kahit hindi pa nangyayari yung senaryo dahil alam ko sa sarili ko na kahit wala yung babae at yung sasakyan niya na yon, malabo pa rin na may pasa ko yung exam. I think the worst part of making a mistake is yung mga oras na hindi mo maituro yung sarili mo na dahilan. Ilang araw o taon ka magtuturo ng mga tao at rason kung bakit ganito at ganyan pero hindi mo maituro yung sarili mo na dahilan. If it weren't for that mistake, hindi ako ipupush ng tatay ko at sa sarili ko na matuto. At kung nakalusot man ako nung unang exam ko, baka 5 sasakyan na yung nagasgasan ko mula noon
taon hanggang ngayon. I was grade 3 to 4 that time, tapos alas 12 yung uwian ko. Tapos maghihintay ako ng hanggang alas 3 para sa kuya ko dahil sabay kaming umuwi. I always used to sit sa hagdan nakatapat nung klase nila. I still remember the anxiety of watching them taking exams gamit yung ballpen. Lagi kong iniisip na lapis nga, lagi ako nagkakamali, ballpen pa kaya. It's a frightening thought for a 9-year-old me. So from time to time, bumibili ako ng HBW na tigla 5 piso sa tindahan ni Aling Gloria. Tapos magpapaturo ako sa ate ko or kaya magpa-practice ako ng sarili ko. Then guess what? Nung nag-high school ako, binabato ko na lang sa kaklase ko yung ballpen or ninanakaw ko na lang sa katabi ko. Literal na wala na akong paki at hindi ko na naiisip yung mga bagay na naiisip ko nung elementary ako. And that feeling of anxiety continues as we move forward in life. Wala naman talaga may alam kung paano ibuhay ang buhay. Lahat tayo laging kabado pagtawanan or magkamali sa bawat desisyon natin. Yung pinakamalaking problema mo 2 years ago is yung pinakamaliit mo na problema ngayon. If you think about this carefully, pwede mo na itanong sa Google or research yung mga bagay na gagawin mo in real life. Maaaring may isang tao na nakasagot sa Quora o Reddit ng mga tanong mo with complete details. Pero hindi may tuturo sa'yo kung paano alisin yung kaba, excitement, anxiety, or kahit na anong halo-halong mararamdaman mo habang ginagawa yung mga bagay na yun. You just need to show up and do that shit sa harap na maraming tao. And I think that's the beauty of life. There are thousands of blueprints out there. Somewhere, meron na libro na isang tao na pinapangarap mong maging ikaw. Sabihin na natin nakalagay na doon lahat ng bagay na gusto mong mangyari. You can do it step by step kung paano niya ginawa yun sa libro, but you will still fail and make stupid decisions kasi yun ang concept ng buhay. If everything was perfect at pare-pareha sa simula pa lang, bakit pa tayo nabuhay, tangina? Can I call you Rose? Boom! Yun na yun, men. Yun na dapat yun. Tapos na yung lahat, wala nang kasunod. Yun na dapat yung ending ng video na yun. 2 weeks ago, nag-film din ako dito sa same cafe. Yung ender na ginawa ko, dito yun mismo, men. Ang ganda nung araw na yun, biglaan lang yung lahat ng pangyayari. Nag-chat lang ako sa owner kung pwede kong i-rent yung cafe nila and yun. I was filming for 2 hours. 2 hours, putang ina, men. 2 hours, men. 2 hours. Everything was going so well until di pala nakakonect ng maayos yung mic ko. And that feeling of anxiety and sobrang pangit ng mga shots na ginawa ko. Mali ako dahil pumunta ako kahit Wait lang, ipapakita ko sa inyo, men. Utang ina, dyan yun, men, oh. Yan, feel ko pa lahat ng sinasabi ko, men. Tapos, hindi pala naka-on yung mic. What the... Yan, dito na tayo, men. So the whole time na nagsasalita ako, wala pala akong mic. Yung clip na nakita nyo, yun lang yung maayos yung lighting. Tapos dinab ko lang yung boses ng buong video na yun. Ang ironic lang kasi parang inaasar ako ng kalikasan na panindigan ko yung mga sinasabi ko about sa mga pagkakamali. Tapos ngayon naman, naiwan ko pa yung mic ko, men. Yung pula kong mic, men. Yun yung pampaswerte ko sa buhay, men. Yun yung pampagana. Ayaw ata sa akin patapusin tong video na to, men. I think it's the right time, yeah? Ito na yung time kung saan tatanungin ka ng English teacher mo kung ano yung natutunan mo sa pinasulat sa inyong essay na 1,000 words. Ito na rin siguro yung time kung saan magsasabi ako ng mga cringe na quotable lines dahil sa pagkakamali ko. So may karapatan na talaga akong sabihin na quitting after 1 to 100 mistakes is stupid. Or, mistakes are just a lessons of life, man. Kaya mo yan. Bangon ka lang ulit. Pero fuck this, man. Ang gastos ng pagkakamali ko. And yung mic, man. Pero wala na, nandito na ako. Masaya ako na bumalik ako para tapusin tong video na to. Ganda ng ilaw, man. Magpapasko na. Yun lang. Bakit pa tayo nabuhay, tangina?